Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Pangatlong linggo ng Adbyento, panahon ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Sinindihan na ang kandilang kulay rosas. Ang kulay ng liturhiya ay kulay rosas. Meron ng nakalagay na bulaklak sa altar. Ito ay nagpapaalaala sa atin, malapit na ang araw ng paggunita natin sa pagsilang ng ating Panginoon, kaya ang pangatlong linggong ito ay linggo ng kagalakan. Na sa ating puso't kalooban, mayroon na dapat tayong nararamdamang kagalakan. At kung talagang mayroon na tayong nararamdamang kagalakan, ang tanong, saan nanggagaling ang kagalakang nasa ating puso? Yan ba ay nagmumula kay Jesus? Ang kagalakan ba na mayroon tayo ngayon, kung talagang mayroon, ay nagmumula sa mga paghahanda na ginawa natin kung saan sa nagdaang mga linggo ng Adbyento talagang naging seryoso tayo sa paghahanda. Naglinis tayo ng kalooban, nagkumpisal, nagpatawad, nagbigay ng pag-unawa at pag-intindi sa kapwa, naghandog at nagbahagi ng tulong at biyaya sa iba. Iyan, mga kapatid, ang ilan sa mga dapat na panggagalingan ng ating kagalakan. Pero kung ang kagalakan na ating nararamdaman ay nagmumula sa mga material na mga bagay, iyan ay hindi mahalaga sa panahon ng Adbyento. Sapagkat ang mga material na bagay o maging tao na nagpapasaya sa atin ay mga bagay, mga tao na lilipas at iiwan din naman natin. Si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, siya lamang ang dapat nating pahalagahan at bigyang importansya sa buhay. At napakaganda nung narinig natin sa ating ebanghelyo. Dumating na si Jesus at siya'y nangangaral na. Siya ay nagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos at ibinibigay niya sa mga tao ang biyayang kinakailangan nila. Ibinibigay niya ang paningin sa mga bulag, ang pandinig sa mga bingi, ang magandang pananalita sa mga otal at pipi. Ibinibigay niya ang muling biyaya sa mga taong napilay upang sila ay makalakad. Ibinabalik niya ang buhay sa mga taong nabawian na ng buhay. At ito ang sabi ni Jesus, sabihin mo kay Juan Bautista kung ano ang inyong nakita at narinig. Nanggagaling si Jesus sa tanong na gustong malaman ni Juan Bautista, na mula sa kulungan, nagpadala siya ng kanyang alagad upang alamin, ito bang nagpapagaling na ito? Ito bang nangangaral na ito? Ito na ba ang pinakamatagal na naming iniintay na Mesiyas o maghihintay pa kami ng iba? Hindi ito diretsong sinagot ni Jesus. Para sa kanya, hayaan na natin na ang aking mga gawa ang magsalita kung sino ako. At totoo naman, sa maraming mabubuti at magagandang ginawa ni Jesus, malinaw
siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya matatagpuan ang tunay na kagalakan. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng biyaya at pagpapala. Kung ito, mga kapatid, ang katotohanan tungkol kay Jesus, bakit naghahanap pa tayo ng iba na sa tingin natin makapagbibigay sa atin ng kagalakan habang ang lahat kayang ibigay ni Jesus? Pangatlong linggo ng Adbyento, linggo ng kagalakan. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang tunay na kagalakang nagmumula kay Jesus. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na patuloy na magkaroon ng malinaw na desisyon upang linisin ang kalooban. Lumapit sa sakramento ng kumpisal. Lumapit sa mga taong alam mo sa iyong sarili hanggang ngayon masama pa ang loob mo. Alam mo sa sarili mo galit ka sa taong iyon. Alam mo sa sarili mo meron pang hindi pagpapatawad sa iyong puso. Kung nais natin, mga kapatid, na matanggap ang nag-uumapaw na biyaya na hatid ni Jesus ngayong Pasko, gawin natin ang mga inaasahan sa atin. Hindi natin kailangan ang maraming pera. Hindi natin kailangan ang maraming pagkain. Hindi natin kailangan ang magagandang damit, ang magagandang dekorasyon sa bahay, kung hindi naman tayo nagpapatawad. Kung hindi naman natin nililinis ang ating kalooban, kung hindi naman tayo nagmamalasakit, nagbabahagi, at tumutulong sa kapwa. Pinag-uusapan 500 peso Noche Buena package. Sa palagay nyo, kapag ang isang tao ay nasa mataas na posisyon, may magandang posisyon sa lipunan, maraming resources, ang kanya bang magiging Noche Buena worth 500 pesos? Bakit ba may mga kapatid tayo ng isip ay napakakitid? Bakit ba may mga kapatid tayo na ang isip puro pang sarili? Bakit ba nagkaganito tayo ngayon? Kilalang kilala, hindi dahil sa gawain ng pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. Kilalang kilala dahil sa pangungupit, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kilalang kilala sa mga gawa na pangsarili. Mga kapatid, ang kagalakan ay matatagpuan natin kay Jesus. Aanhin mo ang marami mong pera, ang masasarap mong pagkain, ang marangyang buhay,
kung wala naman si Jesus sa puso mo. Amen.